Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to talk about the Batman X Punisher na ginawa natin. Custom repaint mga moms or from the Dark Detective McFarlane toys. So this is the final look. Meron na siyang firepower. So I attached it via Blue Tack, Team Blue Tack. Super powerful tool. Or yeah, it's a super powerful tool na ginagamit ko para sa mga toy customizations natin. It can mask pieces, it can hold pieces. Super cool na ano. Kaya kung gusto nyo makabili nito, meron to sa National Bookstore. Pwede rin siyang assistant para dito sa foot para tumayo siya. Ayan. Dalawa usually ginagamit ko para tumayo. Ayan. Pero ayan, i-assemble natin tong isa. We have 6 pieces of Batman X Punisher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tsaka 7 pala. Ito pala yung pang 7. So yung cape or yung coat version. Merong coat. Mag-audit ako ngayon. Alamin ko kung saan pupunta itong mga action figures natin. Babalikan ko yung mga documents. And ito, sold na to. Alam ko, a couple of the Batman figures are already sold too. Each one cost around $280. Okay, so we have the Batman Punisher figure. Comes with this weapon pack. Yung weapon pack includes, wala nga, tignan natin kung ilan. Yung dami kong ginawang weapon pack. From the ammunition pack version 1 to this rifle. Yan. This rifle with grenade launcher. Para siyang mas futuristic na rifle or gun. This one, parang M16. So we have 2. Teka, dito natin layout. Yan, ganyan. Para makita natin. So we have documentation of everything. 1, 2, 3. Ito shotgun, grenade launcher. Ito grenade launcher. Yan. Pistols. So na yung isa pang pistol. Ito. Yan, pistols. Tapos Chicago typewriter. Mas old school na barrel. And then we have the rocket launcher. Okay. Tapos we have the rifle. Hindi ko alam kung ano yung exact terms. Pero yan yung mga nasa munition pack ni McFarlane Toys. And AK-47. Yan. So lahat to custom painted, primered with Bosny flat black, dry brushed with steel na paint, and then detailing using Vallejo gold and warm red from Hero Paints, tapos leather brown from Hero Paints, and earth tan from Armored Komodo. Meron pa pala, ito yung default weapon niya. I-include ko na rin. So you have ayan, yung range ng niya, ng firepower. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So you have 11 pieces of firepower or firearms na pwedeng i-equip sa kanya. So ito yung final na layout na ginawa ko. So yung mga pistols nandito sa side. Actually yung pinandikit ko lang Blue Tack ha. Hindi siya talaga nakalagay sa mga holsters. Parang Grim Knight style. So you can lessen the Blue Tack para hindi niyo makita yung mga color green na material. Okay? So ito yung final look. Pinahawak ko sa kanya yung pinakamalaki, yung rocket launcher. And dito yung mga weapons sa likod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nga ba? Ano pa yung kulang dito? So you have M16, okay, rifle. Ito wala, okay. Ito wala. Dadagdag ko pala to dito. Yan. Yan. May mga i-recheck ko ulit yung checklist ko, pero you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lahat. 11 lahat ng nasa bag. Meron na akong 6 bags. So you have 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung pang 6 bags. Okay? Tapos dito yung pang 7. Kasi 7 sila lahat eh. Tapos nilagyan ko na rin ng numbers para alam ko lang kung ano yung exact
model nung bibigay ko sa mga clients din. Okay? So yun. Actually ito na yung video natin for today. Ano lang siya. Ito pa pala. Pwede natin to. Pwede natin gawin to. Yan. Yung coat version niya. I-equip natin siya with firepower. Okay, so ito yung mga extra weapons ko. Ilalagay ko na lang din dito. Mock-up lang naman. So ito yung, ito yung blue top. Tapos lalagay lang natin dito sa side ng gun. Yan, ganyan. And then, hanap lang tayo ng angle. So kung maglalagay kayo ng maraming weapons, dito. Yan, lalagay nyo siya dito sa side na to. Yan. Yan. Parang Grim Knight style. So yan, it holds. And kayo na lang bahala kung gaano karaming blue tack para hindi nyo makita yung yung green. Di naman siya di-display ng ng nakatalikod, pero as much as possible kung ayaw nyo yung look ng ng green material na seeping through the action figure, pwede nyo lang kontian. Actually naman siya, nag-hold naman siya. Ito, you can do rifle siguro. Kaya ito na lang. Ay, hindi, pareho lang pala to. Sige, ito na lang. Medyo mabigat lang yung iba, no? Yan. Tapos, lalagay nyo rito. Side. Yan. Then, kuha pa tayo ng blue tack. Tapos ito naman shotgun. Itong shotgun pwedeng nasa gitna. Something like that. Okay, something like that. Tapos ito naman Chicago typewriter, pwede nyo ipatong dito. Tapos ito naman pwede rin dito. Ay, dalawa pala to. Ito, grenade launcher na lang. You can do it right here. Yan. Pwede nyo idikit dito sa butt. Tapos nasa may handle, basta lagay nyo dito. Yan. Depende na rin sa inyo kung ano yung layout, kung ano yung loadout na i-equip nyo kay Batman. Coated version kasi ito So you have handguns na pwede ilagay dito sa loob. And yun nga, take note hindi ako gumawa ng mga holsters para dito sa mga guns, okay? Because I don't do any sculpt. Lahat to painted or custom repaint only. I don't do any extra sculpt, okay? And ano pa ba? So meron kayong choice if you want the non-coat version or walang trench coat, or you can have the trench coat version. Yung trench coat version meron lang siyang blood effect sa ilalim. Tapos ito mas kita, syempre we have pros and cons sa dalawa. Ang gusto ko dito kay non-trench coat version, no trench coat version. Kitang-kita yung skull. Dito medyo nakatakip yung skull logo. Pero dito naman sa trench coat version, you have a very dynamic na cape. Or rather the trench coat version. Yan. Thank you very much for watching. Yun lang mga moms ang aking video for today. And yun, again, mag-audit na tayo mag-audit na tayo ng mga listahan natin kung kanina mapupunta itong mga action figures na kinostomize natin. So I have 7 and got at least 2 or 3 extras available. $280 each. Okay, so yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.